maaasahan ba natin yung Kongreso na i-amend itong mga batas na 'to na pabor sa mga politiko, especially the incumbents, 'di ba? It's like the anti-dynasty law na Mhm. na gusto natin na mangyari, pero dahil hindi pabor sa interes nila, magpapasal sila ng napakalabnaw na batas. How do we Mhm. expect Congress to amend the election code natin at ayusin 'tong mga problemang 'to, eh, pabor na pabor sa kanila? Agree. Medyo mahirap talaga. Masyadong siguro sasagutin ko siya in a very idealistic. Kaya ko actually tinanong kung may Supreme Court decisions na because in situations like this na nakikita mo yung, self-interest behavior ng Kongreso, ang takbuhan usually would be the Supreme Court, na kung Report. may mga ganitong provisions na inconsistent with the general principles of the law, puwedeng sabihin ng Supreme Court na unconstitutional yung provision na yan or inconsistent with ano. So meron na ba Supreme Court decision dun sa I can't recall On any this yet. provision? Hindi, dun sa provision na you are Yung not a candidate until the election day, election campaign period starts. ang pinaka-effect kasi doon talagang wala ng premature campaigning. Yes, eh. May na-question na ba nun sa Supreme Hindi. Court? Wala. Hindi na nga yung ruling ng court, eh. Yun ang Yung sa interpretation Pinera, ng court. yung sa Pinera. Pinera. Siya mismo Ano ang magsabi. gagawin natin? When our institutions are failing us. 'Di ba? Well, yeah. Agree. Sabi kasi nila dito magrevolusyon na tayo, punta na tayo sa harap ng COMELEC, eh. Hindi ako nagsabi, Nasa sa comment section. Kaya nga wala akong sinasabi. Pero ideally, di Minsan ba, lang kasi. yung mga congressman natin, yung mga representatives natin sa House of Representatives, they're supposed to be the representatives of the district, of the people in the congressional district, no? Ako lang kasi kung susundin natin yung organizational structure talaga ng government mo, importante talaga yung participation ng tao. Yeah. Hindi pwedeng iwanan natin sa mga politiko yung governance. Na bahala na kayo, binoto na namin kayo, eh bahala na kayo diyan, 'di ba? Kaya nga nakarating tayo dito sa sitwasyon na grabe yung political dynasty, nawala yung premature campaigning na yan. Kasi nga, mga politiko ang nagdedesisyon diyan. But kung makapag-organize sana yung taong bayan na, 'di ba? Very actively, no? They demand accountability sa kanilang mga elected officials. Eh ano tayo, makagawa tayo ng dent ng konting pressure, no? Sa mga elected officials natin. Nakakapagod talagang maging Pilipino. Nakakapagod. Opo, talaga. Kasi di ba, Ang dami nating kailangan gawin. Itong gobyerno natin, atin naman to, eh. Di ba, sa taong bayan to, eh. Hindi naman yan sa politiko, di ba? So parang nakakapagod, nakapanghina na naisipin parang walang magawa yung taong bayan. Alam mo, naalala ko na naman, sino ba yung kausap ko? Ang dami ko na kasing kausap, eh. Dito kasi lagi natin nag-uusapan people participation, space to participate in governance, to assert ourselves, and ganyan. Kasi parang ang nangyayari, kailangan mong bantayan palagi mga politiko kasi walang delikadesa, eh. Parang pag tumalikod ka lang, nanakawang ka, lahat ng mga batas na pumapasa, nasa interest nila. So parang hindi ka pwedeng matulog bilang mamamayan, hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Kailangan mo sila laging binabantayan kahit after election. Pero naalala ko lang kasi dun sa EITI, yung mga ginagawa ko sa international. Talking of Norway, nung chine-check namin may civil society ba kayo? May mga ganito, ganyan. They've reached a situation where yung mga tao mismo yung nagsasabi, hindi na namin kailangan gawin yan kasi na-normalize na ang accountability. Lahat ng records available publicly. So we don't have to confront government. Kasi yung globally, chine-check namin, may civic space ba kayo? Meron ba kayong civil society participating in ganito, monitoring, ganyan. Pag ginawa namin yung checklist na yun, babagsak yung Norway. Kasi walang civil society na nagpa-participate, ganyan. Kasi hindi na sila pumapasok sa ganong framework na kailangan magbantay. Kasi na-normalize yung behavior ng transparency, accountability, public,
yung public accountability and ethics in governance, yun yung norm sa kanila. So, hindi na kailangan ng too much effort para magbantay yung mga tao. So, parang bagsak sila dito, pero sa totoo lang, napaka-utopian na nung sitwasyon nila, di ba? Agree. Samantalang sa atin, hindi ka pwedeng kumurap eh. Pumikit ka, pag kumurap ka pala, Nanakawan ka na. nanakawan ka na ng gobyerno, di ba? Maganda siguro yung check kung paano narating ng Norway yon. Historically. Nakarating ba sila sa point na marami din silang problema sa gobyerno nila? Hindi ko maalala yung kung may history sila ng struggle and revolution, no? Pero ang lalim kasi ng social accountability and expectations in terms of government service sa kanila. To the extent na, di ba sila may mga malalaking oil fund and yet the oil fund is shared by the public. Ito yung pag ganitong may crisis, hindi nila problema kung magbibigay ba ng social ayuda. Pero may pondo na gagamitin. Kasi alam ng tao na entitlement ko to bilang mamamayan. Kasama sa national wealth, kasama sa tax payment ko to. And therefore, ito yung mga serbisyo na ine-expect ko. Malinaw yung konsepto sa mga tao kung ano ibig sabihin ng accountability. Kaya yung mga politiko nila, ine-exercise yung sinisigurado na accountable sila. Sa atin napakalayo. The fact na dito sa comment section natin, pinagtatawanan tayo dahil kinikriticize natin ng COMELEC decision, explains a lot kung ilang galong tubig dagat pa yung kailangan lunukin ng mga taong to kasi kailangan ng iodized salt. Diba? Ay, parang utang na loob. Kung kailangan ko pang ipaliwanag sa inyo kung ba't mahalaga ang accountability. Ang laki ng problema natin bilang isang bansa. Kung bakit problema itong COMELEC decision na nawa-water down ang accountability ng mga politiko sa taong bayan. Attorney Ariel, ano na yung mga consequences ng current decision ng COMELEC na to na makikita natin sa 2028 elections? Sa 2028 elections. Dahil sa decision na to ng COMELEC. Pwede na mag-fundraising ngayon pa lang, diba? Yeah. Ang GCash na po. Ito po yung GCash ni Prof. Dan. Tatakbo siyang barangay captain ng Kagawad muna. Kagawad sa barangay Batasan Hills. So you're still required to submit your SOSE, pero you don't even have to declare your contributors. Anyway, it's not an election offense. Diba? So yun yung and if ano to, no, kahit na during the campaign period and you got donors, you don't need to, no? Dahil hindi na to issue ng whether natanggap mo yung donation before or after the campaign period eh. Ito yung nawalang visa na, walang IPEN, walang penalty, hindi na siya violation. Required pa rin because required ng COMELEC, pero kung hindi mo lagay, okay lang. Lagay mo, okay lang. Pero pag donor ka, yari ka. Oo. Paano kung wala nang sa bagay, kapag wala kang dineclare na revenue or donation, paano mo ginastosan yung campaign mo, diba? No. BIR, concern ng other agency na yun. Pwede silang habulin actually doon. Ng BIR. Ako, ito yung nakita kong consequence niyan. Bakit mo ko tinitingnan ng masama? It's my job. Diba? Donor pala niya si this is the accountability aspect diba? Ayaw niya i-disclose. Pero ngayon, nalaman pa rin natin na donor pala niya si Mike Defensor. Now, it's not surprising kung bakit mega support at defend itong sa Marcoleta sa 18 na Marino. Sino ba yung backer ng 18 na Marino? Si Mike Defensor. Diba? At si Mike Defensor pala ay donor ni Marcoleta, tumataginting na 30 million. And this is precisely what we mean by accountability. Now we know na si Mike Defensor ang donor ni Marcoleta. That explains a lot how he is behaving as a senator. Diba? Guteza, 18 na Marino, 30 million donation. Come on, guys. 30 million.
Sabi niya nun, Gutesa pa lang. Ito na yung sinasabi natin kung bakit kailangan ng accountability, disclosure, transparency, because it will explain a lot kung bakit ganito ang behavior ng mga senador natin. So ngayon, hindi na tayo magtataka kung bakit si Marcoleta kulang na lang mag-tumbling. Yeah, I think yun na yung ginagawa niya. Nagtatumbling na siya. Hinawakan lang niya mabuti yung ano niya. Feeling ko yung mighty band yung ginagamit doon. Anyway, kulang na lang ay mag-tumbling sa pagsusulong ng narrative ng mga maleta, 18 Marines, kahit na ano ba naman tong klaseng, imaginein mo, isa kang senador, alam mo niya, dapat individual yung affidavit na ini-issue ng mga tao, hindi isa lang, pero game na game ka pa rin sa pagtatumbling mo, sa pagde-defend ng 18 na Marines. At syempre, kasama na dyan yung pagtutroll mo kay Senator Ping Lacson, diba? So now we know, diba? And that's the essence of transparency and accountability. Ngayon, hindi na natin malalaman kung bakit illogical at walang kwenta yung mga arguments at ba't nagtatatumbling yung mga senador kasi hindi na required sa SOSE na i-disclose, diba? That's right. That's the sad story of ang nakakalungkot lang. Parang every day, you see laws and policies of our country erode yung basic principles of transparency and accountability to the public. At yung mga institusyon na dapat sana ay nagpoprotekta at nagtataguyod ng mga ganitong transparency and accountability, sila pa yung naghahanap ng justification to further erode yung mga batas na sana nagpoprotect ng public welfare. Diba? So, ang question ni dito kanina, so what now, Attorney Ariel, aside from what you're saying na, hey, we have to engage, make our congressmen and senators accountable, kailangan may magpasa ng batas na nag-a-amend nitong ating election code. Anong pwedeng gawin kay Marcoleta sa sitwasyon na to? Yung kay Cheese, may case sa Supreme Court, diba? Hindi pa rin clear sa akin kung final COMELEC decision na yun. It was, di ba, Attorney Ariel, nag-final decision na kay Cheese Escudero? Na hindi liable yung, hindi, private donor yung, di ba? Grabe kasi eh. Imagine yung sa decision kay Cheese, may sariling, nahihiwalay mo yung individual identity sa corporate identity when global standard na yung concept ng beneficial ownership, tracing as a form of preventing conflict of interest. Parang standard na prinsipyo na yan, but only in the Philippines can you find a government institution na magja-justify na hindi hiwalay ang personal sa corporate. Hello? Yun nga yung principle ng piercing the corporate veil eh. Yeah. Tsaka ang prohibition sa batas ay direct or indirect yung pagtanggap. So, indirect to. Kasi dinadaan nyo sa ibang person, corporate person. Hindi ko masisisi na yung sentimiento sa comment section ay revolusyon. As he said, comment section, sentiment, may revolusyon kapag feeling mo ginagago ka na ng mga institutions mo. Tapos kasunod-sunod, no? Yeah. Di ba?